Okay? Questions? Okay. So, kung wala nang tanong, then mag-move na tayo sa next na lesson. Now, before we discuss yung Stern-Gerlach na experiment, kailangan muna natin maintindihan kung anong nangyayari sa isang electron pag dumaan siya sa isang magnetic field. Okay? Well, bakit magnetic field? Well, alam nyo from your experience, from your extensive experience sa 171 at saka sa 172, okay, na pag may isang electron at pinadaan niya yan sa magnetic field, okay, or may isang dipole pala, pinadaan niya yan sa electric field, mag-rotate yung dipole niya. Right? Tama? Okay. Paano ang rotation niya? Paano siya mag-orient? Parallel? Parallel or anti-parallel? Well, dalawang states, di ba? Either parallel or anti-parallel. Yung isang state na parallel, minimize siya. Pero yung anti-parallel, maximize siya. Maximum energy. Diba? Kasi tawag dito, kailangan mo ng energy para i-rotate siya na gano'n eh. Di ba? Against yung kanyang, against yung minimum na energy. So, kailangan mag-gain ng energy para i-rotate siya. Pero yun na yung maximum energy. Kasi pag inikot mo pa further, bababa na ulit yung energy na kailangan. Konting bitaw na lang, babalik mo siya dun sa state. Okay, so it is appropriate to talk about pag electrons in a magnetic field, to talk about magnetic dipole moment. Brings back memories ba? Background music ako ng Adam Levine. Magnetic dipole moment ay mu. Now, yung magnetic dipole moment na yan ay proportional sa spin angular momentum. Ito yata yung hindi nyo pinag-aralan sa 171. Okay. Ang magnetic dipole moment ay equal sa gamma times yung spin angular momentum. And itong gamma na ito is called the gyromagnetic ratio. Okay. So, of course, pag nagpadaan kayo ng tawag dito, dito hindi natin pinag-usapan yung dipole. Ang pinag-usapan natin dito yung spin. Okay? But you can think of it as a dipole. Kasi kung meron kang isang electron na may spin, di ba? Tapos pinadaan mo siya sa magnetic field. Siyempre, ang gusto niyang gawin is i-orient niya yung sarili niya such that yung energy niya is minimum. Di ba? So first of all, meron kang torque. Kasi iikot siya eh. Paano expression ng torque pagdating sa tawag dito, sa magnetic dipole moment? Nalala niyo ba? So syempre, yung magnetic dipole moment mu ay i-relate niyo sa magnetic field. Dun yung makukuha yung torque. Nalala niyo ba expression for that? Yes or no lang yung question? No. Mu cross B. Cross product ng magnetic dipole moment at saka ng magnetic field. Okay, what about yung potential energy? Now, if yung electron na ito ay walang kinetic energy, then yung Hamiltonian niya will simply be given by, so anong energy ng tawag dito ng electron experiencing a magnetic field? Electron with a magnetic dipole moment under a magnetic field. So that product naman. Okay. Cross product is the torque and yung energy is tawag dito. Energy is that product. Okay. Now, bakit negative yan? Nalala niyo ba kung bakit yan negative? Oh, potential na siya.
Okay. Yes, pwede. Negative yan kasi minimum energy siya. Di ba? And makikita niyo yan sa context ng spin. Kasi right now, siguro you're thinking na, anong tawag dito? Ang iniisip niyo is, well, classical sa 171 at sa 172. Pero remember, dito, we're talking about quantum mechanical states. And nirelate natin yung magnetic dipole moment sa spin angular momentum. And since dalawa lang yung states sa spin angular momentum, then dalawa lang yung tawag dito, either na minimum lang yung energy niya or maximum yung energy niya. So yung minimum energy naturally corresponds to the one that is negative. Okay, at yung maximum energy corresponds to the one that is positive. Okay, so if I replace mu with gamma S, I end up with gamma S dot B or negative gamma B dot S. So pareho lang naman. Okay, now i-consider natin yung example nasa book. Okay. Imagine a particle of spin 1/2. So pag sinabing spin 1/2, ang S niya is 1/2. At rest in a uniform magnetic field. Bakit at rest? Kasi ayaw nyo magdagdag ng kinetic energy sa Hamiltonian. Para magamit nyo itong equations na ito. Diba? So yung Hamiltonian nyo is purely potential energy. Now yung spin na yan is at rest it is in a uniform magnetic field, which points in the negative tawag dito x direction, which points in the z direction. So yung magnetic field is may magnitude na B naught and it points in the z direction. So ano ngayon ang Hamiltonian in this case? So ang Hamiltonian is given by negative gamma B naught K tapos yung S. Ano bang S? SXI hat, SYJ hat plus SZ K hat. Okay, so ang magsusurvive dito is negative gamma B naught SZ. Right? Right? Pero alam natin ang SZ is H bar over 2, 1, 0, 0, negative 1. So now we have a Hamiltonian matrix corresponding to yung tawag dito, spin 1/2 that is experiencing this magnetic field. Okay? Ano sa tingin niyo yung eigen function or eigen spinor ng Hamiltonian? Ano ang eigen spinor ng Hamiltonian na ito? Paano nga kinukuha ang eigen spinor? Diagonalization. At ang i-diagonalize natin dito ay 1, 0, 0, negative 1. Pero yung matrix na yan is essentially yung SZ ninyo. Di ba? So yung eigenspinors ng Hamiltonian is the same eigenspinor as SZ. And yung eigenvalue ng Hamiltonian will have practically the same eigenvalue pero idadagdag nyo yung coefficients. So hindi lang h bar over 2. Okay? So ibig ko sabihin, ang chi plus corresponding to the Hamiltonian is also 1, 0. And yung chi minus ay equal din sa 0, 1. Pero yung
eigenvalue corresponding to chi plus will be negative B naught, negative gamma naught, negative gamma B naught H bar over 2. And para naman sa spin up, okay, so positive gamma B naught H bar over 2. Intindihan niyo kung paano nakuha yan? Kasi yung eigenvalue ng chi plus is H bar over 2 ng SZ. Diba? So multiply niyo yung H bar over 2 by negative gamma B naught. Yun yung eigenvalue ng Hamiltonian. Now, yung eigenvalue ng SZ sa spin down is negative H bar over 2. I-multiply niyo yan sa gamma B naught, sa negative gamma B naught. So, kaya magiging positive. So, dito makikita nyo na yung spin up ay tawag dito, negative yung kanyang eigenvalue, spin down ay may negative, may positive eigenvalue. So yung spin up ay yung lowest or most, yung more stable na energy. So pag nagpadaan kayo ng electron at minimeasure niyo yung Z component ng electron na yon, okay, ang malamang gagawin niyo is, hindi niya malamang gagawin yun. Ang tawag dito, ang lower possible energy niya is yung spin up. So spin up. Okay. Pero again, ang probability pa rin is 50-50. Okay, kasi kinumpute na natin yung kanina. Okay? Okay. Okay. So, any questions so far? Okay. Now, ano bang nangyayari dito? So, we're actually allowing the tawag dito, the electron to undergo to experience a magnetic field. And it could be na yung magnetic field na ito ay hindi constant. Pero in this case, constant yung magnetic field. Pero exposed kasi siya dun sa magnetic field na yun. So, which means na tawag dito, to understand better kung anong behavior ng electron na ito, kailangan natin mag-introduce ng time dependence dun sa wave function. Okay? Now, we can introduce, or we can simply multiply yung stationary na eigenstate by exponential negative H bar omega. Okay. Or negative H bar, negative ET over H bar. Omega T. Saan ko nakuha yung exponential na yun? So, nung nagsisimula kayo mag-aral ng Schrödinger equation, di ba? Sinabi natin na ang time dependence ng Schrödinger equation is negative I E T over H bar, or psi x exponential negative I omega. Under the condition na, anong condition para magamit nito? Ano assumption? Yung potential ay stationary. Walang time dependence. Okay. At wala namang time dependence yung potential dito kasi makikita nyo it's just mu B H bar. Okay. Okay, so yan ang i-introduce natin ngayon sa ating wave function. So ang magiging itsura ng wave function natin ngayon ay chi of t equals sa A chi plus, so yung spin-up state, exponential negative I, E
plus, di ba yung nagko-correspond dun sa spin up, T over H bar plus B chi minus exponential negative I E minus T over H bar. Yung A and B ay normalization constants. Pwede natin isulat yan in matrix notation. So we have A exponential E plus T over H bar and B exponential negative I E minus T over H bar. Pero anong E plus? Anong E plus? Negative gamma, B naught, H. Okay, so pwede natin ito isulat as A exponential I gamma B naught T over 2. Kasi ni-replace ko yung E plus with negative gamma B naught H over 2. And then ito naman, B exponential negative I gamma B naught T over 2. Okay. Siyempre, kailangan natin makuha yung normalization constants. Saan natin makukuha yung normalization constants? Okay. The best, tawag dito, the best time na makuha yung normalization constant is at the initial time. So when chi t equals 0, anong nakalagay dyan? A at saka B lang. Di ba? So when t equals 0, nawala yung exponential, lahat yan ay iba lang sa 1. So matitira is AB. Kaya yun yung literally the best time, okay, to get the normalization constants. Okay? So of course alam natin na dapat ang lalabas yun is A squared plus B squared equals 1. Okay. Now, may trick na gagamitin. May trick tayong gagamitin dito. And itong trick na ito will not be so, tawag dito yung obvious, yung usefulness sa simula. Pero magiging obvious to later. Okay, pag na-derive na natin yung equation for chi of t. So ano yung trick? We let A be equal to some parameter cosine alpha over 2 and B be equal to sine alpha over 2. Where alpha is some sort of angle. Okay na, mas magiging klaro mamaya-maya. Consistent naman yan, A squared plus B squared is equal to 1, right? Right? So ipapalit ko yung dalawa na yan ngayon dun sa chi of t natin. So ang chi of t will be equal to cosine ng alpha 2 exponential I gamma B naught t over 2 and then sine ng alpha over 2 exponential negative I gamma B naught t over 2. Okay? Now, para maintindihan kung anong nangyayari, kunin natin expectation value ng Sx. Okay, remember, ang interpretation ng expectation value, okay, is sort of the average value, di ba? Kung anong nangyayari sa kanya. So we're taking a look at what is happening to Sx here if we're looking at or solving for the expectation value of Sx. Okay, so equal to ngayon sa chi t pero dagger Sx and then chi of t. So ang chi t dagger is cosine
alpha over 2. And then syempre lahat ng imaginary number gagawin natin negative. Exponential I gamma b naught t over 2. And then sine alpha over 2 exponential I gamma b naught t over 2 times anong sx? H bar over 2, 0, 1, 1, 0. Tama ba? Yes. And then cosine alpha over 2 exponential I gamma b naught t over 2. And then sine gamma over 2 exponential negative I gamma b naught t over. Okay. Oh, alam naman natin gagawin ng matrix na yan, di ba? Magbabalik ta rin niya lang. Right? So we have h bar over 2. Ay, shoot, ang haba. Cosine alpha over 2 exponential negative I gamma b naught t over 2. Sine alpha over 2 exponential I gamma b naught t over 2. And then cosine alpha, ay, babalik na rin nga niya. Sine alpha over 2 exponential negative I gamma b naught t over 2. Oops. Tapos cosine alpha over 2 exponential I gamma b naught t over. So h bar over 2. Okay, cosine times sine. So cosine alpha over 2 sine alpha over 2. Tama? Exponential negative I gamma b naught t. Wala na yung over 2. Okay lang? Okay. Plus sine alpha over 2 cosine alpha over 2 exponential I gamma b naught t. Okay? Tama ba? Double check lang natin yung sagot. Wala ba akong nakalimutan? Okay, ano ang next step natin dito? Ngayon. Yun ang hindi ko pa na-figure out. Kasi ginagawa ko lang to ngayon. Ano ang next step? Yes. I think
Hindi. Okay lang yung half angle, walang problema yan. Eh. Ang problema is yung exponential. Ay, tanga. If factor out lang naman yan, pareho lang naman sila. Cosine alpha over 2, sine alpha over 2, ba naman yan? Exponential, negative I gamma beta t plus exponential I gamma beta. Okay, and then itong, yung sum ng exponential is 2 times cosine gamma beta t. Right? Yung nasa loob ng brackets. Yun na yung identity, di ba? Tapos, from trigonometry, 2 times cosine alpha over 2, sine alpha over 2 is just sine alpha. Okay? So, yung expectation value ng Sx ngayon, mag-hasminize tayong konti kasi sine alpha cosine gamma beta t. So, yan na yung. Okay, so hindi pa yan ganyan ka-obvious. Kailangan mo natin makita yung expectation value ng Sy at saka ng Sz. And then mafi-figure out natin kung paano nagbe-behave ngayon yung electron in the magnet. Okay, so yes. So hanggang dito na lang muna tayo. We'll continue with this. Sino yun? Sino yung plastic na yun? Okay. Stop.